Yo, what's up mga kaibigan? Nandito na tayo magkwentuhan. Isang buwan ang nakakalipas nang gumawa ng desisyon si Austin Reeves sa tanggihan ng 4 years, 90 million contract extension na offer ng Lakers. Hindi dahil sa mayabang siya, gusto na niyang umalis sa Lakers. Pagpustihamak na mas mataas dito ang market value niya. Matapos ang 25-26 NBA season ay available siya for 5 years, 246 million contract extension. Kahit nga mag-take siya ng pay cut at 5 years, 200 million lamang ang kunin niya, ay malaki pa rin nga pinagkaiba nito sa 90 million na initial offer ng Lakers sa kanya. Malaking sugal lang nga ito kay Reeves dahil isang injury lang nga ay tiyak na babagsak ang kanyang value ng husto. Kapag nagkalat siya sa playoffs ay babagsak din ito. Ganun pa man ay malaki nga ang tiwala ni Reeves sa kanyang sarili at sa palagay niya ay deserve niya ang mas mataas sa sahod. Subalit ngayon ang Lakers ay kailangan ng gumawa ng desisyon dahil kung hindi sila handa na bigyan si Austin Reeves ng max contract extension, most likely ay aalis ito next offseason at lilipat ito sa team na kayang ibigay ang sahod na gusto niya. Dahil money talks nga mga kaibigan at 28 na din si Austin Reeves next year. Ito na nga ang simula ng kanyang prime years. Pagkakataon na niyang kunin ng pinakamalaking sahod na available dahil hindi ka na nga babalik sa iyong prime. Kapag pumirma ka ng 5 years, ibig sabihin ay ito na ang pinakamataas sa sahod na makukuha mo dahil kadalasan ay pa-decline na ang mga players sa edad na 33 years old. At kung hindi nga handa ang Lakers sa bayaran si Austin Reeves, might as well trade him now para naman may makuha silang kapalit at hindi ito umalis ng ganun na lamang sa susunod na free agency. Mas maaga siyang matrade ay mas mabuti dahil mas makakabuo nga ng chemistry ang bagong teammate ng Lakers sa training camp kaysa ipasok mo nga ito sa team sa kalagitnaan ng season. Subalit kung sakaling handa ang Lakers sa ibigay kay Austin Reeves ang max contract, ibig sabihin nito ay kandado na nga sila sa backcourt duo ni Luka at Austin Reeves for the next 5 years at least. Ito na nga ang backcourt duo mo sa prime years si Luka Doncic dahil kapag nagbitaw ka nga ng 200 plus million ay wala nang balikan ito. Kapag magandang nilaro niya ay jackpot ka. Subalit kapag nagtamo ito ng injury o kaya naman biglang nalaos, good luck na lang nga maghanap ng katrade nito. Malamang ay buyout din ang ending nito kapag ganito nga mga kaibigan, tulad ng ginawa ng Milwaukee Bucks at ng Phoenix Suns kay Damian Lillard at Bradley Beal, kung saan babayaran pa din nila ito sa susunod na 5 taon kahit na hindi na ito naglalaro para sa kanilang team. Lugi negosyo nga kapag ganun mga kaibigan. Sa ngayon ay malaking question mark sa kanila ang kanilang depensa as a backcourt duo. Offensively ay walang problema. Subalit sa depensa, lalo na tuwing playoffs ay hindi mo nga ito mapagkakatiwalaan sa ngayon. Sa tulad nga ni Luka ay kailangan mo ng another wing player na tutulungan siya sa depensa at kukunin ng matchup sa mas mabibilis na guards sa kabilang team. Kayo ba mga kaibigan, tiwala na ba kayo sa depensa ng backcourt duo ni Luka Doncic at Austin Reeves? O dapat na nilang i-trade si AR-15 habang hindi pa ito pumipirma ng malaking kontrata?